Labing isa Ang pa. layunin po nito ay upang mas lalo pong magkakaintindihan ang mga Coast Guard sa ASEAN upang magkaroon ng common or sama-samang paraan kung paano po i-enforce ang mga regulasyon, paano po magkaroon ng kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, masigla at magiging rules-based ang ating mga karagatan sa ASEAN. Ayan mga utol, no? Tapos, yung itong China, 'di ba? Ang sinasabi nila, taliwas na taliwas talaga, no? Etong mga bansa na ito sa ASEAN nagkakasundo sa mga regulasyon at pare-pares tumutupad. Taliwas sa sinasabi ng China na harmonious kami, na ang habol namin peace and stability ng rehiyon namin dito sa Asia. Pero dito sa mga bansa na ito, palagay ko may mga problema sila kung hindi man lahat, may mga problema rin etong mga to sa China. So kaya ito yung dahilan kung bakit hindi sila kasali. Dahil sila nga yung numero unong pinoproblema ng mga bansang ito, hindi lamang ang Pilipinas. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dito sa ating pag-uusapan ngayon mga utol ay mapupunan nyo rin na talagang kinukundi na rin ng mga kapitbahay nating bansa at bukod pa ng US at ng Japan, ng ASEAN countries, ang mga ginagawang pambubuli nitong China. Dahil eto yan mga utol, no? Breaking, 1,000 PCG dineploy. PCG o Coast Guard ng ibang mga bansa ay nasa Pilipinas. Totoo po yan mga utol, mga ASEAN countries. Okay, mula to kay JP Amazing Stories, pakisubscribe siya at mamaya yung mismong pahayag o panayam ng commandant ng ating Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gavan ang magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba itong ginaganap ngayon. Dito po yung ginaganap sa Pilipinas mga utol, mga Coast Guards ng iba't ibang mga bansa. Game na. Ang Association of Southeast Asian Nations o kilala din bilang ASEAN ay sisimulan na ang isasagawang Coast Guard and Maritime Law Enforcement Force. Teka lang ha. Coast Guard Maritime. Tingnan nyo, hindi kasali ang China, no? Talagang alam nyo na no? Yan ay sisimulan na ang isasagawang Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum sa June 4 araw ng Martes hanggang Biyernes, June 7, nagaganapin naman sa Samal Island. Mahigit 1,000 PCG personnel mula sa Coast Guard Special Operation Forces at Coast Guard K9 Forces ang idineploy noong Lunes, June 3, sakay ng BRP Gabriela Silang. Dami, no? Maging ang PCG Quick Response Team ay kasama rin na ide-deploy. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mayroong 7 o 8 commander at mahigit 200 delegates na mula sa ASEAN countries. Ang mga bansang inaasahan na dadalo ay mula sa mga bansang Pilipinas, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam at Thailand. 10 bansa mga utol ang dadalo dito sa forum na ito, no? Mga dadalo sa ASEAN Coast Guard Forum. Dito yan ginaganap sa atin. Kasalukuyang ginaganap yan mga utol dito sa Davao, okay? Ayon sa pahayag ni Commander Richard Marfe, ang buong puwersa daw ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ay nakadeploy at binubuo ito ng 1,000 personnel. Mayroon din daw augmentation na galing sa higher headquarters na isama ang mga barko na galing pa sa Manila. Tama. Samantala, Siyempre, no, mga utol, paano kaya kung habang ginagawa yung ganyan, no? Manggulo yung China, no? Ano kayang gagawin na itong mga to? ang mga inaasahang tatalakayin naman sa nasabing forum ay tungkol sa Regional Security Cooperation, Marine Resources Protection at ang kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Pagpapatibay sa kooperasyon ng ASEAN countries ang isa sa pangunahing layunin ng naturang inisyatibo. Kasama din sa mga layunin nito ang seguridad sa rehiyon, paglaban sa mga ilegal na pangingisda, drug trafficking at human smuggling. Napakalala ng drug trafficking dyan, no, mga utol. Human smuggling pa. Anyway, mga utol,
yan kasi yung mga utol yan yung mga usapin diyan na nangyayari talaga diyan, no? Daanan niya ng mga droga ng yung human smuggling, yung human trafficking, mga utol doon, no? Malamang diyan din dinadaan, 'di ba, mga utol? So lahat ng concern na nangyayari diyan sa katubigan na yan pag-uusapan ng Coast Guard kasi trabaho o duty talaga o responsibilidad ng mga Coast Guard yan. At imagine nyo, etong mga bansa na ito mga kapitbahay natin, at yung iba dito may mga dispute tayo sa mga ilang reef, pero hindi tayo nagkakaroon ng ganung kabigat na problema sa kanila kagaya sa China dahil yung China ay nangaagaw. Okay? Tayo pwedeng napag-usapan na ng bawat bansa kagaya no sa Malaysia at yung sa Vietnam. Napag-usapan na kung anong gagawin do sa parehas nating teritoryo. Parang ganon, mga utol. Meron kasi magkakatabi tayo. Pwedeng talagang nasa loob rin ng may sovereign rights din sila do sa 200 nautical miles na tinalaga ng UNCLOS, di ba? So hindi talaga imposible, at yung ibang mga bansa rin diyan may mga dispute din sa may mga kanya-kanya ring claim sa iba't ibang teritoryo. Okay? So pero hindi na nagkakaroon ng problema. Yun ang aking pinupunto. Hindi kagaya nitong China na napakalayo inaagaw lahat, di ba, mga utol? Tuloy muna natin. Upang maprotektahan ang yamang dagat ng Southeast Asia, katabi-tabi. sila ay magsasagawa rin ng Diba? information sharing at pagpapahayag ng mga kooperasyon. Pagpapalawak sa ugnayan ng mga miyembro ng ASEAN ang isa sa target ng forum, at maging ang usapin tungkol sa kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea. Ayan na, mga utol. Dumako na tayo. Bago tayo dumako sa panayam pala ni Admiral Ronnie Gavan, yung commandant ng Philippine Coast Guard, para sa karagdagang impormasyon tungkol dito sa ginaganap na tong forum ng mga Coast Guard dito ng ASEAN, mga utol, gusto ko lang ipakita sa inyo na, kita mo, hindi kasali ang China dahil sila nga yung numero unong problema ng mga Coast Guard na ito. Yun lang yun, mga utol. Dumako na tayo. Kung anong mga gagawin o anong mga issue ang tatalakayin nila dito sa forum na ito, mga Coast Guard Forum, ASEAN Coast Guard Forum, so naginaganap dito sa Davao City, mga utol. Eto na. Niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano po itong kasalukuyang nagaganap na pagtitipon ng mga ASEAN Coast Guard dyan po sa Davao? Ito po ba ang unang beses na ginanap ang forum na ito sa bansa? Maraming salamat, Ninya. Yes, ang ASEAN Coast Guard Forum po ay isang samahan ng lahat ng mga Coast Guard ng 10 bansa at or 11 kasama ang Timor-Leste. Ang layunin po nito ay upang mas lalo pong magkakaintindihan ang mga Coast Guard sa ASEAN upang magkaroon ng common or sama-samang paraan kung paano po i-enforce ang mga regulasyon, paano po magkaroon ng kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, masigla, at magiging rules-based ang ating mga karagatan sa ASEAN. Ayan, mga utol, no? Tapos, itong China, 'di ba? Ang sinasabi nila, taliwas na taliwas talaga, no? Etong mga bansa na ito sa ASEAN nagkakasundo sa mga regulasyon at pare-pares tumutupad. Taliwas sa sinasabi ng China na harmonious kami, na ang habol namin peace and stability ng rehiyon namin dito sa Asia. Pero dito sa mga bansa na ito, palagay ko may mga problema sila kung hindi man lahat, may mga problema rin etong mga to sa China. So kaya ito yung dahilan kung bakit hindi sila kasali. Dahil sila nga yung numero unong pinoproblema ng mga bansang ito, hindi lamang ang Pilipinas. So, kumbaga, malaki na masyading issue . So kailangan na magkampi-kampi, magsama-sama, hindi naman sa pinagkakampihan itong China. Pero 'di ba, sila yung isa sa mga number one factor kung bakit may mga tensyon na nangyayari diyan sa karagatan ng South China Sea. Okay? Mga utol, tuloy muna natin. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na tayo ang naging host dahil tayo po ang chairman sa ngayon. Ito po ay 3 taon na. Ang pinakauna nito ay ginawa sa Indonesia at pati yung pangalawa.
ito yung unang pagkakataon na yung Pilipinas ay nabigyan ng pagkakataon na maging host. Ngunit Ninya, tayo po ang isa sa mga initiator ng pagbuo ng ASEAN Coast Guard Forum. Ito po ay isang inisyatibo ng Pilipinas. Nice one. Admiral, nabanggit po ng Philippine Coast Guard sa ASEAN Coast Guard Forum na target nating magkaroon po ng uniform protocol sa pagtugon sa mga illegal na aktibidad sa karagatan tulad ng drug smuggling, Ayan na. human trafficking at illegal fishing. Ano po yung tsansa na makakamit po itong sa nagaganap na pagpupulong ngayon? Mataas po ang tsansa na magkakaroon tayo ng ganong klaseng protocol. Ngunit hindi po siguro matatapos sa ngayon. Ito po ay magiging masinsinang usapan. Ngunit sinasabi kong pwedeng magkaroon, malaki ang tsansa dahil ang protocol na ito ay nakabase lang sa mga existing na mga international convention Tama. or international agreement na kung saan yung mga bansang kasapi ng ASEAN Coast Guard Forum ay mga signatories, gaya ng SOLAS Convention, gaya ng Pollution Regulations, Marine Pollution Convention, at iba-iba pang convention na naaayon sa UNCLOS. At dahil yung mga bansang ito ay nag-agree na nung araw pa, hindi na ganoon kahirap yung magiging usapin dito. So malaki po ang tsansa natin. Please allow me rin to share na yung magiging title po nito kung matapos po ito ay CPEACE or Southeast Asian Protocol on Engagement at Sea for Coast Guards and Enforcement Agencies. Isipin mo, no? Lahat sila pipirma sa mapagkakasunduan kung anong tamang protocol dun sa mga karagatan na yan ng mga Coast Guard, no? Lahat ng yan, no? 11 bansa. Tapos, itong China, hindi sila kasali, hindi sila sumasali dahil sila ayaw nila sumunod dyan. Kumbaga, ang gusto nila sila yung masusunod, 'di ba? Kung anong gusto nila kasi inaangkin nga nila yung mga karagatan na yan. Yun yung isang number one problem ng kinakaharap nito mga Coast Guard na ito, itong mga bansa na ito. 'Di ba? Tapos bukod pa doon sa mga drug smuggling, human trafficking, illegal fishing, isa rin sa mabibigat na problema yan ng mga bansa na yan dahil tayo rin, nagiging problema natin yan, no? Number one rin dito yung China na gumaganyan sa atin. Okay? At hindi lamang yun, mga utol, napakarami pa. So, di ba? Maganda rin, no? At nakikita natin na talagang tayo ay nagkakasundo. Tayo ay nasa panig ng tama. Taliwas nga sa pinalalabas nitong mga Tsekwa na to, 'di ba? O kita mo, wala sila diyan. Malamang may tugunan naman sila dito sa forum na ito, no? Na pinagkakaisahan, nadidiktahan ng outside forces, nadidiktahan ng Amerika. Mga ganon yung mga taktika niyan natong mga Tsekwa na to sa mga pangyayari na ganito kapag feeling nila pinagtutulungan sila, no? Dahil kaya naman sila kinukundi na dahil maling-mali na po ang kanilang ginagawa dyan sa karagatan ng South China Sea. Partikular dito sa mga nasasakupan ng mga bansang ito. Kung bakit po natin ginawa ang pinaka-objective na magkaroon ng common protocol, tayo po ay naniniwala sa Philippine Coast Guard na ang kapayapaan po ay makakamit kung lahat ay sumusunod sa batas. At ang pagpapatupad ng batas ay magiging maayos kung lahat po ay pare-pareho ang pagkakaintindi sa batas. Tama. At nagkasundo kung paano po ito ipatupad. So yun po ang pinaka-reason kung bakit po tayo ay nagiging masyadong interesado na magkaroon po ng common protocol yung mga ASEAN countries. Napakaganda mga utol, no? Ng layunin, no? So lahat na magkakasundo, pare-parehas ang protocol nila. Yung pagpapatupad nila sa karagatan nitong mga Coast Guards na ito. So pare-parehas, hindi na magkakaroon ng problema kasi kumbaga nagkakaproblema nga dahil batas namin to, ganito yung batas namin kasi dito diyan nadidiscuss nila. And then magkakaroon sila na magka-come up sila sa isang batas na o protocol na sang-ayon yung lahat. Okay? So walang magiging problema sa pagpapatupad kung paano nila gagawin, 'di ba? Kahit magkita-kita sila, hindi magkakaroon ng problema. Okay, dahil lahat sila may mandato na. May pinanggalingan na yung kanilang protocol. Ang problema na naman, etong China. 'Di ba? Mga utol pero syempre,
maganda to. Napakagandang balita nito. Okay mga utol? At para lang rin ipakita ko sa inyo kung ano-ano mga bansa, no, kahit na nakita na natin, para muli lang natin mabalikan. Ito yung mula sa sa Philippine Information Agency, no, is ASEAN Coast Guard Forum 2024 to build sea peace. Tama, 'di ba? Yan sa Davao, Philippines ginanap. So tingnan lang natin yung mga bansang para kasali, no. Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, People's Republic of Laos, Vietnam, United Nations Office on Drugs and Crime, at kasama po ang Brunei at Timor-Leste. Okay? So yan mga utol. Yan ang mga kasali dyan sa forum na ginanap na yan. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Napakagandang balita nito. Pero syempre, disregard muna natin yung usapin. Syempre ibang usapin pag yung China na, no? Kahit na matapos yung mga protocol nila na yan, ano man pagkakasunduan nilang mga Coast Guard, talagang meron pa rin nananatiling problema. At alam nating lahat yun. Okay, paki-comment na lang ang inyong opinion mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Amazing JP Amazing Stories. Maraming salamat sa PTV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. On behalf of The Real South Pride Production, ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.